Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Jeps at shout out kay Teo Pisto. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Shit, what the fuck are you talking about? If you have the guts, repeat what you just said. Paano kung sabihin ko ng 10 beses? Reckless men. Damn, sino bang hindi talentadong tao na may mayaman na kaalaman at talento? Bulag ka sa Mount Tai. Tama ka. Ang sino man dito ay isang henerasyon ng Wenangan. Paano mo hahayaang manirang puri ang nunal na langgam na ito? Alam mo ba kung anong kasalanan ang hamakin ang Lightrati? Ang isang grupo ng mga tao ay nakipagkita sa galit at labis na nagalit. Ang Pangolin, sa kabaligtaran, ay tumango, anong malaking krimen? Pagpugot ng ulo. It's more than cut off your head. Kahit na pumatay ito sa siyam mong pamilya, hindi ito sobra. Galit na sagot ng isang lalaki. Muling tumango si Pangolin, at sa natulala na mga mata ng lahat, binilang, then your heads have to fall. What are you talking about? Hindi ba ang sinabi mo? Isang kakilakilabot na krimen ang hamakin ang mga iskolar. Hindi ba ito ang pinakamalaking kasamaan para sa iyo na maging napakawalang galang sa aking mga kaibigan ng paisa-isa? Sabi ni Pangolin, na nakatingin kay Aaron, sabi mo napakaraming ulo, alin ang mas angkop na unan ang iyong puwet? Pagkababa pa lang ng boses ay natigilan ang isang grupo ng mga tao doon, pero bigla silang nagtawanan, ano bang akala ko ang pinag-uusapan ng apo? Bilang isang resulta, siya ay nagsasalita tungkol sa kanya. Ang ilan sa kanila, na nakaturo sa Aaron, ay ngumiti pasulong at paatras, na may sakit sa tiyan. Shit, kung scholar din ang hik na ito, haha, hindi na ako hahawak ng kahit anong mga libro ng fucking mula ngayon. Hindi ko uminom ng alak, pero lasing ako at hindi ko alam kung bakit. Hindi ba ako dapat kumain ng manok hanggang sa rurok ng aking buhay? Isang grupo ng mga tao ang tumawa at walang katapusang nagtawanan, kung gayon mas mabuting itigil mo na ang pagbabasa. Pangolin hit back, well, don't say I won't give you a chance. Ikaw at ako ay maglalaban. Kung kaya mo itong tanggapin sa loob ng 3 pangungusap, kikilalanan kita bilang panalo. Malamig na sabi ng isang child, okay, I won you. You call daddy, I'm wrong. Natigilan lang ang lalaki, ngumiti at tumango, oo. Kapag natalo kayo, magpapagulong-gulong kayong 2 aso sa flower boat, sa iyong sarili. Huwag istorbohin ang aming kasiyahan. Oo, sa bid curtain, gustong magsalita muli ng babaeng nakaberde, ngunit bahagyang iwinagayway ng babaeng nakaputi ang kanyang kamay para pigilan siya. Pagkatapos, tumango ito sa kanya. The woman in green took the order and said, my miss can make a question for judgment. Miss, don't hesitate to ask questions. Kumpiyansa ang ngiti ng lalaki, 3,000, go. Bulong ni Pangolin. Walang pag-aatubili na umiling si Aaron. Hindi talaga siya interesado sa mga bagay na ito. Gayunpaman, isang grupo ng mga bata ang tumitingin at minamaliit ang mga tao. Hindi masaya ang Aaron, alam mong manatiling mababa ang profile mo, tulungan mo lang ako minsan. Tumango si Aaron at naghanda. Ang suwang mo ay isang kagubatan. Dahil hindi ito ang kaluluwa ng kaluluwa, bakit mo idinagdag si She sa isang panaginip? Ang double moon ay isang kaibigan, dahil hindi naman umbok, bakit gumuho ang bundok? Ngumiti ang bata, mabuti. Agad na nagpalakpakan ang mga manonood, 2 puno ang kagubatan. Dahil hindi sila shower, bakit ka nagdadagdag ng tubig at nagiging basang-basa? Bahagyang sabi ni Aaron. Sa sandaling sinabi ito, ang mga pang-Olans lamang ang pumalakpak at nagpalakpakan, at walang sumasagot. Gayunpaman, sa pagtataka ng iba, halatang nabigla sila. Sa kanilang mga mata,
Ang alak ay regalo lamang mula sa si Miss Su, na nakakaawa at nakahiwalay. Ang pamilya ni Miss Su ay maganda at mabait na kilala sa buong mundo, sinalungat na ang naunang pares, may iba pa ba? Panipi. Sa loob ng bid curtain, mahinang tanong ng babae, agad na nahirapan ang lalaki at nagmamadaling humakbang sa pwesto gamit ang isang pamaypay, nag-alala ang lahat at isa-isang nag-isip ng mabuti, hindi nila alam kung paano ito gagawin muli, ngunit sa oras na ito, bahagyang tumayo si Aaron at nagsabi, ang 2 araw ay kasaganaan, dahil hindi ito ang langit ng Diyos, bakit ka umaawit gamit ang iyong bibig, ito, ang isang grupo ng mga tao ay tumingin sa bawat isa pa, sinagot ni Aaron ang isa at sinabing ewan niya kung 2 ang isasagot niya, halata naman na, may mga ganyang libro sa bahay, kaya natural, nagkita lang sila, para magkasagutan sila, stream, may mga taong hindi sumasang-ayon, oo, kung mayroon kang binhi, magpatuloy sa pagkumpara, ang lalaki ay hindi sumang-ayon, ano ang gusto mong makipagkompetensya, Aaron Road, Jean, chess, calligraphy at painting, natural na namunguna ang mga karakter ng Chin. Paano ang paglalaro ng Chin, Jean? Natigilan si Aaron. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Noon, si Aaron, isang pianista, ay naging tanyag sa internet at tinawag na lalaking Diyos ng hindi mabilang na mga tao. At ang piano song na iyon ang naglalapit kay Ivory at Aaron at saksi sa kanilang walang hanggang pag-ibig, medyo hindi ka magagapi, di ba? Ito ay tungkol sa piano. Anong klaseng kompetisyon ito? Hindi ako sang-ayon. Hindi nasiyahan si Pangolin. Kumpiyansa siyang magkumpara, dahil nakita niya ang Aaron bago siya naging isa sa mga pares, kaya't naglakas loob siyang isulong ang kompetisyon. Ngunit malinaw naman, ang pag-unlad ng mga bagay ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ngayon, ang mga kapaki-pakinabang na proyekto ay wala, at may isang Pangolin na nakatingin sa kaliwat kanan baboy. Baka makita niyang naliligaw si Aaron, napangiti ang bata. Bakit? Naalala mo ba si Aaron? Ang bid curtain, gusto ng babaeng naka-green na itigil ito, kanina pa, at ang tanong ay binigay nila ngayon, binago ng kabilang partido ang proyekto ng kompetisyon, at mayroon violations muna. Pero nang mag-iingay siya, tumanggo ang babaeng nakaputi kaya't napalitan na lang siya ng bibig, anak, pwede ba? Hindi naman masama, pero wala akong gusto. Aaron sigidlessly, joke, may 3 nangungunang banda sa flower boat. Mayroon silang lahat ng uri ng alpa, anuman ang laki o estilo. Bakit wala kang piano na gusto mo? May mga tao talagang hindi alam, pero gumagawa lang sila ng dahilan at nagpapanggap dito. Nagtawanan din ang mga bystanders, sa aking palagay, huwag maghanap ng mga dahilan. Aminin lamang ang pagkatalo at tumalon mula rito. Pagkababa ng boses, maraming tao ang tumawa. Lumapit si Pangolin sa Aaron at mahinang nagtanong, bakit hindi mo isuko ang larong ito? Anyway, kanina pa tayo nauna. Labanan natin siya para sa huling laro. Hindi nagsalita si Aaron. Bahagya siyang tumangala at tumingin sa bid curtain, wala talagang piano ang gusto ko dito. Child, you can say the style of the piano. Maaari naming ayusin ang mga manggagawa upang gawin ito anumang oras. Sa loob ng bid curtain, narinig ang tunog, tama ka. May malaking kwarto ng craftsman sa ilalim ng flower boat. Kaya mong gawin ang lahat. May sumisigaw, oo. Tumanggo si Aaron. Sa totoo lang, ayaw niya talagang makipagkompetensya, dahil lang bigla niyang naisip si Chin at biglang naisip si Suyingxia. Natural, gusto niyang tumugtog ng kanta para dito para isakripisyo ang kanyang iniisip. Han Sanchen natural na kilala ang piano tulad ng isang palad ng papel at pamilyar sa prinsipyo at istruktura nito sa kasalukuyan, gumuhit siya ng ilang mga pintura, kinuha ang mga guhit at ibinigay sa waitress, isang grupo ng mga tao ang bumalik sa kanilang mga upuan at nagpahinga. Sa natitira, isang grupo ng mga tao sa kabilang panig ang nag-scan sa gilid ng Aaron na may mga nakakatawang mata paminsan-minsan. Walang laman ang puso ni Pangolin. Ang Aaron sa isang tabi ay lumipad na pabalik sa lupa at si Ivory. May pait at saya, ngunit lahat sila ay nagiging pulot at matamis sa aking puso, creak. Makalipas ang humigit kumulang kalahating oras, sa biglaang tunog ng kahoy na pinupunasan ang sahig sa bulwagan, tumangala ang mga tao at nakita nilang dahan-daang itinutulak ang isang itim at puting piano. Isang grupo ng mga tao ang nagtaas ng ulo at napatingin.
Kahit ang mga babaeng nakaputi at berde sa Zulian ay hindi napigil ang tumangala sa oras na ito. Ano ito? Chin din ba ang tawag dito? Bulong ng isang grupo ng mga tao. Bagamat ang lahat ay bihasa sa ritmo, nalilito pa rin sila sa kakaibang piano na ito. Bahagyang tumayo si Aaron at naglakad ng ilang hakbang papunta sa gilid ng piano. Ang bilis ay napakabilis, ngunit ang pagkakagawa ay talagang maayos kahit na kumpara sa mga profesional na gumagawa ng piano. Ang katumpakan ng tunog ng piano ay hindi partikular na maganda, at ang ilang mga detalye ay medyo hindi pamilyar. Sa kabuuan, ang Aaron ay lubos na nasisiyahan na magkaroon ng ganoong piano. The Eight Directions World umupo siya ng bahagya at hinawakan ng pamilyar na piano na ipinakita ni Aaron ang isang mahinang masayang ngiti. Opisyal na nagsimula ang piano storytelling channel sa YouTube. Habang dahan-daang hinahalo ng payat na kamay ng bata ang mga kwerdas, isang mahinang tunog ang biglang tumunog sa piano. Minsan euphemistic, minsan mataas ang tono. Sunod-sunod na tumango ang mga tao at hindi nagtagal ay isinubsob ang kanilang sarili sa tunog ng musika. Tumpak, 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 kahanga-hanga, 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 haha, ang taong ito ay talagang isang piano god. Ang bawat tunog ay halos tumpak at hindi masama. Sa katunayan, ang tinatawag na lingering sound ay nasa paligid ng beam, ngunit ganoon nga. Kung gusto mong pag-usapan ang iyong mga kasanayan sa piano, sa palagay ko hindi mo na kailangang makipagkompetensya. Tunog lang ng piano ang nanalo. Malayang nag-usap ang isang grupo ng mga young masters at hindi nila sinasadyang purihin ang galing ng young master sa piano. Sa pagkakataong ito, sa bid curtain, bahagyang gumalaw din ang babaeng naka-green sa tunog ng piano. Nang tumingin siya sa babaeng nasa loob, puti, bahagya siyang tumango, na siyang pagkilala. Mabuti, sa pagtatapos ng piano, lahat ay naghiyawan. Malinaw, ang tunog ng piano ay nasakop ang lahat. Ngumiti din si Aaron sa bata para ipakita ang kanyang pagkilala. Sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa piano, ang lalaki sa harap niya ay may ilang mga brush. Nakokontrol niya ang tunog ng napakatumpak, at ang buong paglalaro ay umaagos din, na ginagawang gusto ng mga tao na pumasok sa sound environment. Gayunpaman, para sa papuri ni Aaron, ang lalaki ay ipinagmamalaki ng malamig na ugong at hindi nakatanggap ng kahit anong pagmamahal. Ikaw na. Tinitigan niya ng puti ang Aaron, gustong makuha ang kanyang pabor sa ganitong paraan, at pagkatapos ay naisip na hindi siya matatalo ng napakalungkot. Siguradong nananaginip ka. Walang magawa si Aaron, umiling, at pagkatapos ay dahan-daang ipinatong ang kanyang mga kamay sa piano ng alternasyon. Nang lumabas ang tunog, agad na sumimangot si Aaron. Ang tunog ay hindi masyadong tumpak. Sa pag-iisip nito, bahagyang bumangon siya, binuksan ang takip ng piano at nagsimulang magdebug. Gayunpaman, ang tunog ng dang ay nagulat sa lahat at tumawa sa lupa. Tinatakpan ng mga panggalan ang kanilang mga mukha gamit ang kanilang mga kamay at hindi nang ahas na magbasa pa. Makinig, ano ang hanggal na larong iyon? Haha, sobrang saya ko. Shit. Namumula ang tenga ko. Tinatawag din ba itong pagtugtog ng piano? Nagpipiano ang mga baka, haha. Isang grupo ng mga tao ang ngumiti pasulong at paatras. Kahit na nasa bid curtain sa oras na ito, ang babaeng nakaberde ay umiling ng walang magawa, na halatang medyo nabigo. Ngunit hindi ibig sabihin ng Aaron na huminto, ngunit patuloy na pinindot ang iba mga tunog, iyon lang, ngunit ang ganoong tunog, ay ganap na wala sa malupit na tunog ng pagtugtog ng piano sa magandang kaibahan ng iba. Kung naglalaro ka, laruin mo ako pabalik sa kanluran. Hindi ako makatiis. Mamamatay ka kapag natalo ka, at darating ka para saktan kaming lahat. I'm so convinced of the hick. Ang isang grupo ng mga tao ay nagbago mula sa pagtatawanan hanggang sa pasaway. Sa likod ng bid curtain, napatingin ang babaeng naka-green sa babaeng nakaputi. Tumango naman ang babaeng nakaputi. Pagkatapos ay bahagyang itinaas ng babaeng nakaberde ang kanyang katawan, handang hayaang tumigil ang Aaron. Ngunit halos kasabay nito, bahagyang bumangon si Aaron, pagkatapos ay tinakpan ang takip ng piano at magalang na sinabing, sige, pwede na akong magsimula. Shit, he's endless. Well, my ears. Naiinsulto ako sa tenga ko. Malungkot na nagmura ang isang grupo ng mga tao. Sa pagkakataong ito,
Muling tumingin ang babaeng nakagreen sa babaeng nakaputi at naghintay ng kanyang desisyon. Matagal siyang nag-alinlangan, at tuluyang tumango. "Child, please start." Tumango si Aaron, pagkatapos ay umupo ng bahagya sa harap ng piano at ginalaw ang kanyang mga daliri. Isang napakagandang note ang biglang dumating na may tunog, mahigpit. Ang isang magandang himig ay nagsisimula sa tunog at tumutugtog ng mabagal. Sa Earth Night, muling tumunog ang piano music na bomb-alot sa mundo. Dati itong lupa, ngunit ngayon ay mundo ng lahat ng direksyon, ang pangungutya at kawalang kasiyahan ng lahat. Sa oras na ito, lahat ay matigas ang ulo na nananatili sa kanilang mga mukha, nakinig sa kahanga-hangang piano music na ito, at kahit na nakalimutang huminga ng ilang sandali, sa oras na ito, Aaron, walang pag-iimbot na nagpatuloy sa pagtugtog at pagtugtog. Ito ay isa pang piano night sa mundo ng lahat ng direksyon. Dahan-dahan, QB. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!